madilim, no? Tapos kagabi po, tinry nyo po ulit. Meron siyang picture. Hindi siya ganyan kadin. Okay. Gusto rin palang po magagawa ito. Almost 5 years na po ito, ma'am. More than 5 years na kasi March 2020 namin ito. Model 43 DL 422. Yan. Nakaselyo pa siya. Okay. Saan po kayo nag-ano po? Ay, di Ate Rochelle po. Ito yung tapat na bahay nila. Yung ba ni Dati? Tinanong ko siya kung may kilala sa Babad po lagi panonood to, ma'am. bukas po talaga siya. Totally nakasaksak lang. Hindi na tinatanggal. Hindi, tinatanggal naman. Tinatanggal naman. Kasi nagising yung mga bata. Binubuksan nila yan, kaya hindi sila nanonood dapat. Okay. Parang ginagawa na rin ng radyo. Yung music sila. Okay, yan. Kitang-kita naman natin na bali ang kahit hindi na natin siya check-in, alam na natin kung ano nagiging problema. No? Dito pa rin sa driver backlight. Ngayon, ang problema niya is lagi daw po always nakasaksak to. Then, pag ano, is sa remote na lang siya binubuksan. At ito po kasi, once na ito ay lagi nakababad ng saksak, may natitira pa siyang supply o kuryente. Ngayon, siyempre dumadaloy po yan dito sa kanyang mga IC o sa driver IC, yan, sa kanyang regulator. Then, ito, lumulobo. Pag lumulobo yan, para yung battery, nag-empty rin yan, syempre, nag-uumido o nawawala na rin siya ng force o lakas na para itulak niya yung supply papunta rito sa kanyang backlight. No? Yan po yung cause na kung bakit nagkaka-problema. Akala natin lagi backlight. Pero nandito lang po yung problema sa board niya. Isang mapagpalang umaga po ngayong araw nito. Ako yung papasalamat kay Ma'am Darlene. Yan po. Thank you. Yan, shoutout po sa kanya. Siyempre kay Maring Rochelle na tiga Hacienda Hill dito sa Barangay Palo Alto. Siyempre bago tayo magsimula, welcome to my vlog, Brian B. Electronic po. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Ito yung kanyang value. Kung titingnan natin is 63 volts, 120 microfarad, no? Yan, bali dalawa po siya. Hindi niya na kinaya, kumbaga yung mismong pagtulak o running capacitor niya, hindi na siya maka-run. Kumbaga mahina na yung kanyang supply. Mahina na yung kanyang supply, kaya hindi tumutuloy, no? Pero checkin natin to step by step tayo. Itong backlight niya. Ito po yung kanyang wire papuntang backlight, no? Para malaman natin kung good yung kanyang backlight talaga. Dito malalaman natin kung ilan yung napasok. Yan. Bali ang napasok sa kanya is 54.7. Ibig sabihin, good po siya. Yan, nailaw po yung kanyang backlight.
Ang problema lang po natin talaga is nandito sa kanyang supply kung bakit siya hindi tumutuloy, dahil nga po yung kanyang capacitor is lobo na. Ayan o, lobo na siya, no? Kaya ito po yung ating papalitan dito. Then yun, tatry natin siya mamaya pag napalitan na natin siya. Bali, nakalas na po natin siya. Ito yan, dalawa. Yan po yung ating papalitan na capacitor 63 volts 120 microfarad. Bali, nakakuha na tayo ng capacitor. Bali, dito tayo kumuha sa Hisense on demand frame, no? Ito. Yan, kukuhin natin. Kaya, kung titingnan natin, hindi yan lobo, no? Compare natin dito sa kanyang capacitor, bulwak na, oh. Talagang kumbaga sasabog na to. Kumbaga na over ano na to, wala na, nagtuyo na po yung kanyang capacitor, no? Then ito yung kanyang supply, tingnan natin kasi minsan babad nga ang saksak. Yan, ina-advise ko po ulit sa mga ating mga customer. Dapat po always gagamit po tayo ng EBR, lalo na yung nakababad o wala nang pugutan na saksakan. Yan, no? 236 volts, no? Yung 236 volts, pwede po yan maging 237, 238, hanggang 240. Yan, bali, syempre, ang pumapasok sa ating ano is ang current natin dito sa ating AC, sa alternating current natin, sa primary, syempre, nasa 236 rin. Ngayon, syempre, magpuproduce yan sa DC, papasok po yan. Yan. Meron po siya rito 450 volts. Syempre, may natitira pong supply yan. Pag once na yan ay nakasaksak pa rin siya. Yan, dapat always unplug, and then kung maaari may ABR tayo, naka 110 para low current lang tayo, and then hindi tayo mag-fluctuate. Ayun, 236 volts. Okay. Yun, at least kahit pa paano protect yung ating mga unit o kahit anong mga gamit, at hindi basta-basta nasisira. Kumbaga, lifespan nito talaga sa tutusin abot ng 10 years to 11 years. Kaya bumibitaw at bumibigay na ng katulad nito, minor, kumbaga sipon lang to. Kadalasan kasi nasisira talaga dito, is talagang tatanungin natin is backlight. Kaso hindi po backlight matibay yung backlight niya. Na nangyari, yung kanyang driver backlight. Kakabit na natin ito, capacitor. Pag nagkamali po kayo ng balik capacitor, balik na, uusok po ito. Pangalawa, syempre mag-iinit po yung kanyang possible naman damay pa ng ibang parts. Kaya dapat alam niyo po yung negative is nandito, no? May guhit naman yan. Yan, ito ang kadalasan pong sira ng debug sa mga driver backlight. Yung lumulobo po yung capacitor, nagugulat na lang, hindi na nagana, tapos magugulat na lang, nagkakaroon. Kasi may charge pa siya. Pero once na yun wala na, ay totally magbablock na lang po yung picture niyan. Nakaka-apekto rin po yun sa ibang parts once na yan ay mayroon ng problema o abnormal na po yung mga supply. Yan o. Totally ito naman okay. Kaso nga lang ang problema talaga nito is yung kanyang driver backlight hindi tumutuloy.
Tapos, siyempre, pag binubuksan mo, mainit ka, tagal. Tapos, maaninag mo lang yung kanyang ano, yung kanyang, yan o, yung big or no signal. No? Ganyan lang siya, hindi mo siya makikita kasi padilim nga, yung backlight niya is totally walang supply. Yun. Yan, okay na siya. Kahit sa patayin mo o buksan mo siya ulit, okay na siya. Yan. Ganun lang po. Bali, wag po muna natin ito tatanggalin yung kanyang backlight kung kayo ay may ganitong mga sitwasyon. Ito po yung laging problema. Lagi po to sa deband, no? Deband. Ito po yung sa deband, meron po siyang minsan ay supply is 350 volts. Ito naman po ay 63 volts. No? Meron din 150 volts. Yan. Ang microfarad po niya is 120 microfarad. Yan guys. Okay na po siya. Ngayong araw na to, syempre nandito tayo sa Hacienda Hills ng Barangay Palo Alto. Yun, maraming salamat kay Maring Rochelle and then kay Ate Darlene po ba? Yun, Ate Darlene. Yun, maraming salamat sa kanya. At tayo po yung nirekomenda ni Maring Rochelle. No, thank you. Sige po ma'am, testing po natin. Yeah. Yan, okay na guys. Ang ating ginawa na isang 43 inches na deband. Yun, syempre ako yung nagpapasalamat kay Maring Rochelle ulit. Yan, Sinon. And then kay Sir Tain Mendoza. Yan, yan po ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Yan, thank you. At maaga po ako ngayon kasi gagawa pa po ako din sa sa Nobali sa ating sir. Si DM Mendoza rin ang gagawa natin. Mendoza naman rin ang ating gagawan dyan sa Abida settings. Yan. And then diretso rin tayo sa Pasita ngayong araw na to. Yan po yung mga na-schedule. Siyempre, shoutout sa ating ginawang kahapon dyan sa Metro Manila, Sampaloc, Manila, dyan kay Tita Nits, and then kay paring Edmond. Siyempre, ako yung nagpapasalamat kay ma'am. Yan, thank you ma'am Darrell at saka dito kay Maring Rochelle and Sinon. At siyempre, ako yung nagpapasalamat sa ating kapitan dito, si Kapitan Toto Unico. Hanggang dito na po, maraming salamat po. Okay. I got so motherfucking